Unti-unti nang dumidilim sa labas. May malamig na hanging dala ng paparating na gabi. Parang paalala na may mga bagay na unti-unting lumalamig kahit ayaw mo pang tanggapin. Mia, saan ka na naman? Nagmamadali ka? Napatingin si Chad sa asawa niya habang nakatayo ito sa kusina. Kumakain ng mabilisan, hawak ang kutsara sa isang kamay at panay ang sulyap sa relo na parang may hinahabol na oras. Yung kaibigan ko, si Julia, sagot ni Mia at pilit nang umingiti. Naalala mo 'di ba? Sabay kaming lumaki sa ampunan, magkasama kami roon dati. Tinawagan niya ako, kagagaling lang daw niya sa mahirap na operasyon, humihingi siya ng tulong sa gawaing bahay. Hindi naman din ako tumanggi. Tumingin si Mia kay Chad, parang may hinihinging pag-unawa. Pero imbis na awa, kunot noo ang bumungad sa kanya. Mia, ano ka ba niya? Malamig na tanong ni Chad. Katulong. Hindi ko maintindihan kung bakit lagi kang nandyan para sa kanya. Sandaling napayoko si Mia. Sandali lang naman ako doon, darling. Mahinahon niyang sagot. Babalik ako kagad, pangako. Hindi na niya hinintay ang sagot ng asawa. Mabilis siyang lumabas ng bahay. Parang may hinahabol o baka may tinatakasan. Ilang minuto ang lumipas, si Chad ay nanatiling nakatayo sa kusina. Tahimik, hawak ang baso ng tubig na hindi niya man lang nainom. Si Chad ay anak ng isang general. Lumaki siyang disiplinado, sanay sa utos, at pinalaking may malinaw na direksyon sa buhay. At sa direksyong yon, hindi kailanman kasama si Mia. Tutol na tutol ang kanyang mga magulang sa kanilang kasal. Para sa kanila, si Mia ay isa lamang ulila na lumaki sa ampunan. Walang apelido, walang koneksyon, at walang maipagmamalaki. Matagal na nilang itinadhana ang kinabukasan ng kanilang anak. Diplomasya ang landas ni Chad. At sa tabi niya, ang babaeng dapat pakasalan, si Milena, anak ng isang kilalang negosyante sa kanilang bayan. Bago pa man makilala si Mia, hindi naman talaga tutol si Chad sa ideyang pakasalan si Milena. Para sa negosyo, sabi ng kanyang ama. Isang kasalang magpapalakas ng pangalan, impluwensya at kapangyarihan. Pero may sariling pangarap si Chad. Hindi niya gusto ang politika. Negosyo ang nais niyang tahakin. At doon pumasok sa eksena si Mr. Rendon, ang ama ni Milena. Si Mr. Rendon mismo ang humimok kay Chad na magnegosyo. Pinag-aral niya ito sa ibang bansa. Pinakamahusay na paaralan. At hindi siya nagkamali. Matalino si Chad, mabilis matuto, may matalas na isip at bihirang makalimot. Pagbalik ni Chad sa Pilipinas, si Mr. Rendon na rin ang nagturo sa kanya ng aktwal na kalakaran ng negosyo. Mga patibong, mga sikreto, at mga desisyong hindi tinuturo sa paaralan. Hindi lang payo ang ibinigay ng matandang negosyante. Naglabas din siya ng sariling puhunan. At doon nagsimula ang lahat. Isa-isang nagbukas ang mga shopping center. Lumago ang kita at unti-unting napuno ng pera ang mga bulsa ng mga negosyante. Mabuti, iho, madalas sabihin ni Mr. Rendon nang nakangiti. Malapit na tayong maging magkamag-anak. Hindi lang sa negosyo, kundi sa dugo. Para sa kanya, perpekto si Chad para sa kanyang spoiled na anak na si Milena. Walang problema kahit wala namang pagmamahalan ang dalawa. Anak, sabi niya minsan kay Milena, ang pag-ibig ay impento lang ng mga talunan. Niloloko lang nilang sarili nila. Magandang match si Chad para sa'yo, dagdag pa niya. Pareho kayong bata, maganda at puno ng init ng katawan. Kung may kulang man tiisin na lang. Mang hindi kayang ayusin, kailangang pagtiisan. At sa gitna ng mga planong yon, may isang babaeng hindi kailanman isinama sa kalkulasyon. Si Mia. Isang ulila, isang asawa, isang lihim na unti-unting bumubuo ng sariling kwento habang papalalim ang dilim ng gabi. Ngunit hindi lahat ng hula ni Mr. Rendon ay natupad.
Dahil minsan, sapat na ang isang pagkakataon upang baligtarin ang isang planong akala'y perpekto na. Isang gabi, sa loob ng isang lumang sinihan sa probinsya, nagtagpo ang landas ni Chad at ng isang babae na hindi kailanman isinama sa plano ng kapalaran. Si Mia, probinsyana, tahimik at simple. Nagtatrabaho siya noon sa isang pabrika sa lungsod. Umuupa lamang ng maliit na kwarto sa isang siksik at lumang apartment, kung saan ang dingding ay manipis at ang pangarap ay kailangang ipagkasya sa isang sulok. Sa unang pagkikita pa lang, may kung anong biglang nagliyab sa puso ni Chad. Isang damdaming hindi niya naramdaman kahit kanino. Ano nga ba ang mayroon kay Mia? Marahil ang kanyang kabaitan, ang katapatan sa bawat salita, ang pagiging mahinhin, ang pagiging simple, at ang lambing na hindi kailanman nakita ni Chad kay Milena. Lahat ng wala sa babaeng itinakda para sa kanya. Isang linggo pa lang silang nagkikita, pero si Chad, na dati laging maingat, laging may plano, ay umibig na parang isang binatilyo. At doon niya napagtanto, hindi na niya kayang mabuhay nang wala si Mia. Ang damdamin ay hindi lang sa kanya nagmumula. Si Mia naman, sa bawat gabing inuuwi ang kilig sa dibdib, naniniwalang natagpuan na niya ang lalaki na matagal na niyang binabasa lamang sa mga nobelang romansa. Ang lalaking akala niya'y kathang-isip, pero naroon siya, totoo at hawak ang kanyang kamay. Hindi na nagtagal sa gitna ng kanilang mga pagtatagpo, bigla na lang nag-propose si Chad. Walang paalam, walang basbas, walang kaalam-alam ang kanyang mga magulang. Nang malaman ng mga ito ang balita, tila gumuho ang kanilang mundo. Baliw ka ba? Sigaw ng kanyang ama. Ipagpapalit mo si Milena para sa isang ulilang walang pamilya. Paano tayo haharap kay Mr. Randon? Napakarami niyang ipinuhunan sa'yo, sabi naman ng kanyang ina. Ang pagpapakasal mo sa isang mahirap na babae ay kapahamakan sa negosyo at pati na rin sa normal na buhay. Pero sa kabila ng lahat ng galit, pananakot at sigaw, hindi umatras si Chad. Ang pagmamahal niya kay Mia ay 1,000 beses na mas malakas kaysa sa lahat ng pagtutol ng kanyang mga magulang. Samantala, si Mr. Randon ay ngumiti lamang at nagsabi, Ay nako, huwag kayong mag-alala. Magpapakasal sila at maghihiwalay din. Sa kanyang isip, malinaw ang hinaharap. Gagawin niya ang lahat para muling paglapitin si Chad at Milena. Walang bisita sa kasal ni Mia at Chad. Ang mga magulang ni Chad ay halos tumapak lang sa loob ng civil registry at hindi nagtagal ng 10 minuto. Ngunit sa kabila ng lahat, masaya ang bagong mag-asawa. Umuupa si Chad ng isang maluwang na apartment sa bagong gusali. Tahimik, maaliwalas. At doon, parang unti-unting natunaw ang mundo para lamang sa kanilang dalawa. Para silang naglaho sa isa't isa. Puno ng lambing ang bawat umaga. Puno ng pangarap ang bawat gabi. Nag-uusap sila tungkol sa pagkakaroon ng anak. Ngunit ang payapang buhay na yon ay biglang naputol ng isang tawag sa telepono. Mia, hello. Hindi mo ba ako kilala? Ako to, si Scott, kapatid mo. 3 araw na ako nakalabas ng kulungan. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang katawan ni Mia. Alam niyang kinamumuhian siya ng pamilya ni Chad. Kaya't itinago niya ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pinanggalingan. Ang sinabi niya lang, lumaki siya sa ampunan. Hindi niya sinabi na ang kanyang ina ay nakulong dahil sa pananakit sa kanyang amain. At doon na rin ito namatay. Hindi niya rin inamin na ang kanyang kapatid ay nakulong dahil sa pagnanakaw. Sigurado si Mia, kung nalaman ito ng pamilya ni Chad, hinding-hindi siya papayagang mapangasawa ng lalaking mahal niya. Mia, bakit tahimik ka? Hindi ka ba masaya? Nabalitaan ko, nag-asawa ka ng milyonaryo. Marami ka na sigurong pera. Kahit konti lang, tulungan mo naman ang kapatid mo. Kailangan ko rin ng matitirahan kahit pansamantala lang. Tuloy-tuloy na sabi ni Scott.
Magbabayad agad ako, pangako. Hindi naglakas loob si Mia na tumanggi. Titingnan ko kung paano kita matutulungan, mahina niyang sagot. Simula nang ikasal sila ni Chad, tumigil na siya sa pagtatrabaho sa pabrika, ayon sa kagustuhan ng kanyang asawa. Sa halip na sahod, binibigyan siya ni Chad ng pera para sa personal niyang card. At sa perang yon, palihim niyang tinutulungan si Scott mahigit 1 buwan na. Nangupahan siya ng maliit na apartment sa lumang gusali para dito. Mia, hindi ka ba bumibili ng bagong damit? Tanong ni Chad isang araw, napansing hindi man lang nagbabago ang wardrobe ng kanyang asawa. Sayang ang pera, sagot ni Mia at pilit nang umingiti. Marami pa naman akong maayos na damit, honey. Ngumiti si Chad at hinaplos ang pisngi ng asawa. Tama ka, Sabi niya. maganda ka sa kahit anong suot mo. Ngunit may isang bagay na hindi mawala sa isip ni Chad. Ang madalas na pag-alis ni Mia ng bahay. Lalo na nitong mga huling linggo. At ngayong araw, may dahilan na naman siyang umalis. Dahil humingi muli ng tulong ang kaibigan niyang si Julia. Kilalang kilala ni Chad si Mia. Alam niyang isa itong mabait, maunawain at handang tumulong sa problema ng iba. Pero kahit kailan, hindi niya inakalang aabot ito sa ganitong punto. Muling ginawa ni Mia ang lahat para sa kanyang kapatid. Sa halip na pera, groceries ang binili niya para kay Scott. Dahil alam niyang kapag cash ang kanyang ibinigay, sa alak lang mapupunta ang lahat. Habang naglalakad pa uwi si Mia, parang may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi gusto ni Chad ang madalas niyang pag-alis. Alam niyang nanganganib ang kanilang pagsasama. Paano kung tuluyan niya akong iwan? Bulong ng takot sa kanyang isip. Sinubukan niyang itaboy ang mga negatibong iniisip, pero paulit-ulit itong bumabalik. Mas malakas, mas masakit. Hanggang sa tuluyan na siyang nagpasya. Bukas, sasabihin niya na kay Chad ang totoo. Hindi na siya magsisinungaling, hindi na siya magtatago. Ngunit hindi niya alam, may ibang nagmamasid sa kanya. Hindi kailanman tinanggap ng pamilya ni Milena ang desisyon ni Chad na pakasalan si Mia. At lalong hindi ito matanggap ni Mr. Rendon. Sa kanyang isipan, hindi pa tapos ang laban. Tahimik siyang nagplano. Isang planong wawasak sa reputasyon ni Mia. Gusto niyang palabasin na taksil ang babae. At sa paraang yon, mapipilitan si Chad na hiwalayan ito. Isang araw, aksidenteng nakita ng driver ni Mr. Rendon na si Paul, si Mia sa kalsada. Kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Para sigurado, Bulong ni Paul. Kinuna niya ito ng ilang litrato at agad na ipinasa sa kanyang amo. magaling Paul. Tuwang-tuwang sabi ni Mr. Rendon. Karapat-dapat ka sa bonus. Ngumiti siya ng may pandilin lang. Hindi ko na kailangan mag-isip ng paraan. Dagdag niya pa. Ang isda na mismo ang lumangoy papasok sa lambat. Paul, Utos niya. sundan mo pa siya. Alamin mo kung saan siya pumupunta. Masaya si Paul sa dagdag na kita. Kaya't walang alinlangang sumunod. At noong gabing yon, sinundan niya si Mia. Tinandaan ang bahay at numero ng apartment na pinasok nito at agad na iniulat sa kanyang amo. Salamat. Sabi ni Mr. Rendon at lalo pang nasiyahan. Kinabukasan, pagpasok pa lang ni Chad sa opisina, pumasok din si Mr. Rendon. May papakita ako sa'yo. Malamig na sabi nito. Inaakala mo bang alam mo kung sino ang kasama ng asawa mo? Ipinakita niya ang mga litrato. Nagkataon lang yan. Kalmadong sagot ni Chad. Wala yan. Kung ganon, Nakangising sabi ni Mr. Rendon. tingnan mo mismo. Iniabot niya ang papel na may address. Tinanggap yun ni Chad. Kahit pilit niyang itinatanggi sa sarili ang posibilidad. Ngunit ang mga salitang yon nang halos maging biyanan niya ay parang tinik sa dibdib. Ilang araw siyang hindi mapakali. Hindi mawala ang bigat sa kanyang dibdib. Hanggang sa tuluyan siyang nagpasya.
Siya mismo ang makakaalam ng katotohanan. Sa araw na yon, nagpa siya si Mia na aminin kay Chad ang lahat. Ngunit hindi umuwi agad ang kanyang asawa. Mia, malilate ako ngayon. Sabi ni Chad sa telepono. Marami pang kailangan tapusin. Oo naman, sige honey, sagot ni Mia. Dadaan muna ako sa tindahan. Naalala mo 'di ba? Sabi mo kulang ng damit ko. Mag-iikot lang ako sandali. Habang nagsasalita si Mia, lalong nalito si Chad. Hindi siya naniniwala sa mga litrato. Hindi rin siya naniniwala sa mga salita ni Mr. Randon. Pero isang bagay ang malinaw. Kailangan niyang makita mismo. Nagbihis si Chad, nagtago sa ilalim ng uniforme ng isang delivery rider ng pizza. At nagtungo siya sa address na ibinigay sa kanya. Sino yan? Tanong ng paos at magaspang na boses mula sa loob. Pizza delivery po, sagot ni Chad. Hindi ako umorder. Pakibukas na lang po, sabi ni Chad. Kailangan ko lang pong magtala ng refusal. Mabagal na bumukas ang pinto. Sa harap niya, isang batang lalaking gusgusin, amoy alak at halatang wala sa sarili. Pumasok si Chad. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw ng lalaki. Pero hindi na siya pinansin ni Chad dahil may nakita siyang mas masakit pa. Isang babaeng nakatayo sa bintana. Lumingon ito. Si Mia. Paano mo nagawa to? Pabulong ngunit puno ng sakit na tanong ni Chad. Pinagkatiwalaan kita. Chad, magpapaliwanag ako. Umiiyak na sabi ni Mia. Please, manatili ka. Ngunit umiling lang si Chad. At tumakbo siya palabas, bumaba ng hagdan, lumabas sa kalsada, habang gumuho ang kanyang mundo. Sa loob ng kanyang puso, parang tapos na ang lahat. Halos mawalan siya ng kontrol sa manibela, habang ang sakit at galit ay nagsisigawan sa kanyang isipan. Makalipas ang isang oras, bumalik si Mia sa apartment. Basang-basa ang mukha sa luha, nanginginig ang boses at hawak ang natitirang lakas ng loob. Chad, pakiusap. Umiiyak niyang sambit. Makinig ka muna sa akin. Sinabi niya ang katotohanan na si Scott ay kapatid niya, na wala siyang ginagawang masama, na hindi siya nagtaksil. Ngunit ni isang salita, wala nang pinaniwalaan si Chad. Sa kanyang isip, tapos na ang lahat. Tapusin na natin to, malamig niyang sabi. Isang tinig na hindi na pamilyar kay Mia. Hindi ko kayang patawarin ang pagtataksil mo. Mahal pa rin kita, sabi ni Chad. Pero may hangganan ang kaya kong lunukin. Kunin mo ang maleta mo. Ayusin ko na ang annulment. Parang nabingi si Mia. Tahimik siya nag-impake. Iilang damit, iilang alaala. Habang naglalakad palabas, hindi na sumunod ang kanyang katawan. Parang bulak ang kanyang mga binti. At sa likod niya, isang malakas na bagsak ng pinto. Isang tunog na parang hudyat ng pagtatapos ng kanyang mundo. Naupo si Mia sa isang bangko sa labas. Niyakap ang ulo gamit ang dalawang kamay at tuluyang humagulgol. Isang tawag sa telepono ang bumawi sa kanyang realidad. Si Chad to, sigaw ng isip niya. Babalik siya, nagbagong isip niya. Ngunit nang sagutin niyang tawag, hindi si Chad. Hey, Mia, kumusta ka? Masiglang boses ni Julia ang bumungad. Hindi na kinaya ni Mia. Mas lalo siyang umiyak. Nasa bahay ka ba? Tanong ni Julia at agad na nag-alala. Pupuntahan kita, 10 minuto lang. Simula pagkabata, si Julia nang saksi sa lahat ng lihim ni Mia. At ngayon wala na siyang ibang masandalan. Ay nako Mia, malungkot na sabi ni Julia matapos marinig ang lahat. Magulo talaga yan at yung kapatid mo, ay nako napasama ka patuloy. Pero wag mong sisisihin ang sarili mo ng ganyan, dagdag niya pa. Maintindihan ka rin ni Chad, malalaman niya na hindi ka naman nagtaksil. At kung wala kang matitirahan, alok ni Julia. Lumipat ka muna sa akin, mag-isa lang naman ako, maliit doon pero maayos. Ngumiti si Julia, ngiting puno ng pag-asa. Ayaw niyang tanggapin na tapos na. Sigurado siyang babalik si Chad, nahahanapin siya,
Nayayakapin siya at hihingi ng tawad. Parang bata, buong puso niyang pinaniwalaan ang sariling fairy tale. Lumipas ang mga araw, isa-isa ring nauubos ang pera na ibinigay noon ni Chad. Ang dating maliit na gastusin, ngayon ay parang napakalaking problema. Julia, sabi niya isang gabi, kailangan ko nang magtrabaho. Hindi na kayang punuin ng pag-asa ang tiyan. Oo, sumagot si Julia at seryoso na. Hindi na pwedeng ganito, sabi pa niya. Nagtatrabaho si Julia bilang nurse sa ospital, ngunit sapat lang ang sahod para sa upa at pagkain. Kaya't araw-araw, nag-iikot si Mia sa lungsod. Isa-isang tinanggihan, isa-isang isinarang pinto. Mas masakit nang tumanggi ang dating pabrika na kanyang pinapasukan. Lalo na nang malaman ng HR na hindi na siya asawa ng isang milyonaryo. Parang tinanggalan siya ng dignidad. Sa sobrang desperasyon, naupo si Mia sa isang bangko sa parke. Tahimik, luhaan, pinagmamasdan ang mga taong dumaraan. May kanya-kanyang buhay, may kanya-kanyang direksyon. Isang matandang lalaki, may uban na at maayos ang tindig ang lumapit sa kanya. Miss, ayos ka lang ba? Mahinahon itong tanong. Tumango si Mia at sa unang pagkakataon, ibinuhos niya ang bigat ng kanyang problema sa isang estranghero. Kailangan ko po ng trabaho, mahina niyang sambit. Kung gusto mo, Sabi ng matanda. sumama ka sa akin sa tinitirahan naming komunidad. Narinig ko sa concierge na naghahanap sila ng tagalinis. Papayag ka ba? Hindi na nagdalawang isip si Mia. Opo, agad niyang sagot. Bilang isang janitress, nagtrabaho si Mia ng walang reklamo. Sa loob ng ilang araw, nagkaroon siya ng malaking paltos sa kamay. Masakit, nakakapagod, pero hindi niya alintana. Basta't may sariling tinapay, basta't hindi na siya pabigat kay Julia. At kahit sugatan ang kamay, ang mas masakit pa rin, ang puso niyang patuloy na umaasa na may babalik pa. Ngunit isang araw, habang naglilinis si Mia sa bakuran, bigla siyang nahilo. Umiikot ang paningin, nanghihina ang tuhod, at halos gumapang siya papunta sa isang bangko. Ilang segundo lang, unti-unting nawala ang hilo. Parang walang nangyari. Bumalik siya sa trabaho dahil wala siyang ibang pagpipilian. Ngunit pagsapit ng gabi, bumalik na naman ang panghihina. Mia, nag-aalalang sabi ni Julia. May mali yata. Buntis ka ba? Parang tinamaan ng kidlat si Mia. Hindi, imposible. Mahina niyang sagot, ngunit alam ng puso niya. May katotohanan ang hinala ng kanyang kaibigan. Hindi nagtagal, nakumpirma ang kinatatakutan niya. Hindi ka na pwedeng magtrabaho ng mabigat, sabi ni Julia kahit pilit niyang maging matatag. Kailangan mong magpahinga. Ngunit sa likod ng tapang ni Julia, may matinding takot. Saan sila kukuha ng pera para sa bata? Samantala, iba naman ang iniisip ni Mia. Kailangan kong sabihin kay Chad. Mahina ngunit matatag niyang sabi. Kapag nalaman niya, matutuwa siya. Babalik kami sa dati. Dagdag niya at puno ng pag-asa. Magiging buo ulit kami. Para bang nabasa ni Julia ang kanyang isipan. Hindi mo dapat dalhin mag-isang bigat na yan. Seryoso niyang sabi. May amang batang yan at may responsibilidad siya. Oo, tango ni Mia. Kailangan ko lang siyang makita. Ngunit hindi na sinasagot ni Chad ang kanyang tawag. Kaya't sa kabila ng takot, nagpunta si Mia sa bahay ng mga magulang ni Chad. Pagbukas ng pinto, tila galit ang bumungad. Anong ginagawa mo rito? Sigaw ng ina ni Chad. Wala ka ng karapatang tumapak sa bahay na to. Hindi man lang siya pinagsalita. Niloko mo ang anak ko. Ano pa ba ang gusto mo? Nanginginig si Mia, ngunit pinilit niyang magsalita. Kailangan ko pong makausap si Chad. Mahina ngunit malinaw. Sasabihin ko lang po na magiging ama na siya at kayo po magiging lola. Namula ang mukha ng babae sa sobrang galit.
Sabihin mo yan sa lalaking nakabuntis sa'yo. Sigaw niya. At ikaw nang bahalang mag-ayos niyan. Pigil ang luha ni Mia. At kung nandito ka na rin, malamig na dagdag ng babae. Kunin mo to. Inabot sa kanya ang ilang papel. Ano po ito? Nanginginig na tanong ni Mia. Annulment papers. Walang emosyon na sagot nito. Hindi mo na kailangan magpakita sa korte. At huwag ka nang babalik dito. Dagdag pa niya. May pakakasala na si Chad. Babaeng karapat dapat sa kanya. Hindi na maalala ni Mia kung paano siya nakarating pabalik kay Julia. Lahat ay parang panaginip. Sa araw na yon, inilibing niya ang huling pag-asa sa masayang buhay. Anong pinagsasasabi mo? Yakap ni Julia sa kaibigan. Hindi pa tapos ang lahat. Pera, nanginginig na sabi ni Mia. Paano kami mabubuhay? Tutulong naman ang gobyerno, sagot ni Julia. At magtatrabaho ako kahit 2 trabaho pa. Bubuhayin natin ang bata. Buong tapang nasabi ni Julia. Hinding-hindi tayo maghahabol sa katulad niya. Sa totoo lang, hindi rin sigurado si Julia sa sinasabi niya. Ngunit ang suporta niya ang naging sandigan ni Mia. Sa kabila ng pakiusap ni Julia, nagtrabaho pa rin si Mia bilang janitress hanggang sa huling buwan ng kanyang pagbubuntis. At pagsapit ng besperas ng bagong taon, isinilang niya ang isang sanggol na babae. Pinangalanan nila ito na Sarah. Minahal nila ang bata ng buong buo, pero mahirap ang buhay. Isang araw may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Mia, si Scott ang nasa harap niya. Pasensya ka na, sabi nito. Alam kong galit ka sa akin. Dahil sa akin nawala sa yung asawa mo. Pero nagbago na ako. Seryosong sabi ni Scott. Hindi ako mayaman pero tutulong ako sa abot ng kaya ko. Wala nang lakas si Mia para tumanggi at makipag-away pa sa kanyang kapatid. At wala rin siyang ibang pagpipilian. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Mahirap pero masaya. Sina Mia at Julia ang magkasamang nagpalaki kay Sarah. Magkasamang humarap sa gutom, lamig at pagod. Madalas dumalaw si Scott, tumutulong kapag may kaya. Nag-aabot kapag may extra. At matagal na siyang pinatawad ni Mia. Isang araw, habang tumatawid si Scott sa pedestrian lane papunta kina Mia, isang malakas na preno ang umalingaw-ngaw. Isang sasakyan ang huminto. Ilang sentimetro lang ang layo sa kanya. Pasensya na ho, takot na sabi ng driver. Hindi ko napansin ang pedestrian. Hindi mo ba ako nakita? Iritang tanong ni Scott. Iniwan mo bang mata mo sa bahay? Hayaan mo na, sabi ng lalaki. Babayaran ko na lang ang abala. Ngunit bigla silang nagkatinginan at sabay na nagulat. Kilala mo ba si Mia? Biglang tanong ng driver. Oo, sagot ni Scott at galit ang boses. Ako ang kapatid niya. Di mo dapat siya iniwan. Galit na sabi ni Scott. Sinira mo ang buhay niya. Napayuko ang lalaki. Oo, mahina niyang sagot. Sinira ko. At hindi lang buhay niya, pati ang sarili ko. Bumalik ang lahat ng alaala kay Chad. Ang unang pagkikita, ang pag-ibig, ang hiwalayan dahil sa kasinungalingan. Ang kasal niya kay Milena ay nabigo. Walang pagmamahal, puro luho at kayabangan. Pagkalipas ng 6 na buwan ay naghiwalay rin sila. At sa lahat ng panahong yon, hindi nawala si Mia sa puso niya. Nasaan siya? Nanginginig na tanong ni Chad. Kailangan ko siyang makita. Galit pa rin si Scott, ngunit sa huli, ibinigay niyang address. Baka hindi pa huli ang lahat. Puno ng pag-asa na sabi ni Chad. Pagkarating sa address, mabilis umakyat si Chad sa apartment. Ngunit sinalubong siya ni Julia. Huwag mong gawing drama ang lahat, matigas niyang sabi. Malaki ang sugat na iniwan mo sa kaibigan ko. Si Mia magpapasya kung may lugar ka pa ba sa buhay niya. At huwag kang mag-alala, paparating na siya. Diretsong sabi ni Julia.
At sa mismong sandaling yon, bumukas ang pinto. Pumasok si Mia. Payat, pagod, ngunit ang mga mata, parehong mata pa rin. Hindi makapagsalita si Chad, lahat ng inihandang salita ay nawala. Patawad, mahina niyang bulong. At sa tinginan nilang yon, alam nilang pareho, hindi ito ang wakas. Ito ang simula ng isang bagong kabanata. Hindi agad naging madali ang lahat. Hindi dahil nagkita silang muli ay otomatikong nabura ang mga sugat ng kahapon. Si Chad ay bumalik, hindi bilang asawang may karapatan, kundi bilang lalaking humihingi ng kapatawaran. Hindi siya nagpumilit, hindi siya humingi ng agarang sagot. Araw-araw, pinatunayan niya ang kanyang pagsisisi sa mga simpleng paraan. Paghatid kay Sarah sa paaralan, pag-aabot ng mainit na kape kay Mia tuwing umaga, tahimik na pag-aayos ng sirang gripo, o simpleng pakikinig sa mga salitang dati ay binaliwala niya. Hindi na siya ang lalaking madaling manghusga. Hindi na si Chad ang lalaking nakinig sa bulong ng galit at inggit. Natuto siyang makinig at natuto siyang maghintay. At higit sa lahat, natuto siyang manindigan sa katotohanan. Si Mia naman hindi agad bumitaw sa takot. Hindi rin agad bumitaw sa sakit. Ngunit sa bawat araw na nakikita niya ang pagbabago, unti-unting gumagaan ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil pinili niyang magpatawad. Hindi para kay Chad, kundi para sa sarili niya. At isang hapon, habang pinagmamasdan nilang magkasama si Sarah na masayang naglalaro, tahimik na sinabi ni Mia, "Hindi na ako ang babaeng handang mawala para sa pag-ibig, pero handa akong magsimula kung pareho na tayong buo." Ngumiti si Chad at luha ang tumango. Sa wakas, hindi na sila bumalik sa dati. Mas naging totoo sila kaysa noon. At sa paglipas ng mga taon, napagpasyahan ni Mia at ni Chad na muling magpakasal. Mahal pa rin nila ang isa't isa at gusto rin nilang mabigyan ng buong pamilya si Sarah. Sa huli, humingi rin ng kapatawaran ang mga magulang ni Chad kay Mia. At ganoon rin si Mia dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi siya nagsabi ng buong katotohanan sa simula pa lamang ng kanilang relasyon. Kung sana ay sinabi niya ang totoo tungkol sa kanyang kapatid at sa totoong buhay na kanyang pinagmulan, hindi sana magkakaroon ng miscommunication at misunderstanding sa pagitan nilang mag-asawa. Alam niya na may pagkakamali si Chad, pero alam niya rin sa kanyang sarili na mayroon siyang naging pagkukulang. Hindi siya naging tapat. Samantala, ang mga magulang naman ni Chad ay humingi ng tawad dahil naging mapanghusga sila at nagdesisyon para sa buhay ng kanilang anak. Napagtanturi nila na si Mia ay karapat-dapat para kay Chad dahil mabuti itong babae at naging mabuting ina para sa kanilang apo na si Sarah. At si Chad, natutunan niya na alamin muna ang buong katotohanan bago magdesisyon. Huwag pairalin ang galit bago gumawa ng desisyon dahil siguradong hindi magiging maganda ang resulta. Sa ngayon, maayos na ang pagsasama nilang mag-asawa, pati na rin ang relasyon ni Mia sa kanyang mga biyanan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin, huwag husgahan ng tao bago mo marinig ang buong katotohanan. Isang maling akala ang maaring sumira ng buhay, hindi lang ng isa, kundi ng buong pamilya. At laging tatandaan, ang pag-ibig na walang tiwala ay madaling gumuho. Hindi sapat ang pagmamahal kung wala ang pakikinig at pag-unawa. Sa huli, ang pag-ibig ay hindi perpekto, pero kapag pinili itong ipaglaban ng may katotohanan, kaya nitong bumangon kahit mula sa abo ng pagkakamali. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.